Drake's POV. Habang kumakain kami, ay mukhang nagkakailangan sina Gob at Inay. Hindi pa ako nanliligaw kay Senyorita, ay bastad na agad ako. Kailangan magsikap ako lalo na at mag-aral ng mabuti. Ang una kong bibilhin ni kabayo kapag nagkapera na ako. Para kay Senyorita ay gagawin ko ang lahat. Natapos kaming kumain at gaya ng dati ay lumabas ako para magpahangin. Hindi pa rin mawaglit sa isip ko nakita ko kanina. Ang sexy ni Senyorita. Naninikip na naman ang short ko na parang gusto na naman yung magwala. Narinig ko sa mga kasama ko ang tungkol sa pagsasarili, kaya sinubukan ko kanina dahil hindi ko na nakayanan pa. Ang sakit ng puson ko kanina. Pumasok na ako sa loob ng bahay dahil parang uulan yata. Papasok pa lang ako ay umulan na malakas kaya nagsarado na ako ng mga bintana at sinigurado ko na nakadouble lock ang mga pintuan. Kami lang ni Gob ang lalaki sa loob ng bahay. May mga nagbabantay man, pero nasa gate sila at malayo yon. Sa bungad pa ng hasyenda. Nang masiguro ko nang nakalak na ang lahat, ay lumakad na ako para puntahan si Inay. Kumatok ako sa kanyang kwarto at nang binuksan niya to, ay nagpaalam na ako matulog. Dati ang dami niya munang itatanong o sasabihin. Bakit ngayon ay parang wala siya sa kanyang sarili? Nay? Okay lang kayo? Tanong ko na pumasok na sa kanyang kwarto. Anak, maniniwala ka ba kung sasabihin kong gusto kong ligawan ni Gob? Sabi niya na parang lumabas lang sa kanyang bunganga na parang nasasapian. Nay, maganda po kayo kahit hindi kayo pala ayos at isa pa man ako sa inyo na mabait. Natahimik ulit si Inay. Pero anak, bakit ako? Ang daming mayayaman, mas maganda at mabait din naman sila na nakilala ni Gob. Nay, ang puso walang pinipili. Bakit ayaw ba niyo si Gob? Ha? Nung bata ako crush ko siya, kaya nga umalis ako noon dito dahil nahihiya ko malaman niya na may gusto ako sa kanya. Pero nang lumipas ang panahon ay nawala din anak. Ngayon Nay, ano nararamdaman niyo kay Gob? Amo ko yun ang pagkakaalam ko. Sagot ni Inay na parang wala sa sarili. Inay, ibig kong sabihin kung may nararamdaman ba kayo kay Gob? Ang tanda ko na anak. Inay, 39 pa lang kayo. Pwede pa. Pwede pa nga kayo magbuntis. Por Diyos ko, Drake. Ayun pang may edad na ako magbubuntis. Inay, boto po ako kay Gob. Sabi ko at napangiti na mapait dahil hindi man ako papalarin kay Senyorita. Ay magiging masaya naman ang nanay ko. Mabait na tao si Gob at alam kong hindi niya sasaktan ang nanay ko. Tuluyan na ako nagpaalam kay Inay at malungkot na lumakad papunta sa kwarto ni Senyorita. Halos sabay lang din kami napapasok sa kwarto niya. Galing din siya kay Gob at mukhang masaya to. Drake, pabuhat ako? Sabi ni Agatha na agad lumapit sa akin. Binuhat ko naman siya at nakapulupot ng kanyang makinis na hita sa bewang ko, habang ang kamay ko ay nasa kanyang pang-upo. Alam mo, nagtapat na si Daddy kay Yaya. Oh my God, I'm so happy for them. Masayang sambit niya habang buhat ko siya at halos maghalikan na kami sa sobrang lapit ng mukha niya sa mukha ko. Ang mabangong laway pa niya ay tumatalsik na sa aking mukha. Ngumiti lang ako. Bagay sila, no? Sabi niya pa na may humigpit ang pagkakapulupot niya sa aking batok. Natutokso na ako minsan na halikan siya, pero ayokong pagsamantalahan ang kainosentihan at malaking tiwala na ibinigay sa akin ni Gob. Ipinasok ko na siya sa kwarto at buhat ko pa rin siya habang isinarado ko na ang pinto. Dinala ko siya sa kama at siya na mismo ang bumitaw sa akin. Good night, Drake. Good night, Senyorita. Sagot ko at pinatay ng mga ilaw. Tumabi na rin ako sa kanya at gaya ng dati ay ipinasok niya ang kanyang kamay sa damit ko. Napapikit ako habang hinahaplos niya ang aking dibdib. Mas lalong nabubuhay ang aking baba, lalo na't masarap palang magsarili. Hinuli ko ang kanyang kamay para patigilin siya, pero kinagat niya ang aking balikat, kaya binitawan ko ang kamay niya. Senyorita, ang kamay mo. May hirapan ako makatulog. Reklamo ko. Bakit naman? Masarap kayang pakiramdam na parang minamasahe ka. Kung ayaw mo, then ako na lang.
Sabi niya na siya na mismo ang nagpasok sa palad ko sa kanyang tiyan. Haplusin mo please, sabi niya at damang-dama ko ang malambot at makinis niyang tiyan. Hindi ko iginalaw ang palad ko dahil nagwawala ng aking harapan. Jake, move your hand, I said. Utos niya. Inalis ko na lang ang kamay ko sa loob ng kanyang damit at naggulat ako dahil bigla siyang pumaibabaw sa akin at kinagat ang labi ko. Aray, senyorita! Sabi ko habang ang labi ko'y kagat niya pa rin. Hindi mo na ako sinusunod. Sabi niya na iniwan na ang labi ko. Napadila ko sa aking labi at nilasahan ko ang dugo ng labi ko. Hindi naman po kasi magandang inuutos nyo. Sagot ko na humawak sa kanyang balakang para wag siyang gumalaw. Nakapanty mama lang din siya habang nakashirt ako na maluwag. Para masahihin mo lang ang tiyan ko? Ginagawa mo naman dati ah. Sagot ni Agatha at napasinghap ako dahil parang ginigilangan niyang harapan ko. Mabuti na lang at patay ang mga ilaw. Senyorita, pwede bang humiga ka sa kama? Nahihirapan na sambit ko at pinipigilan ng aking sarili na mapaungol, lalo na't parang nararamdaman ko kung gaano kainit ang kanyang gitna. Drake, you're hard, sabi niya at napalunok ako. Senyorita, kaya nga sinabi ko na humiga ka na sa kama. Hala ka, nalilibugan ka na sa akin, Drake. Bulalas niya na may kasamang pagtawa. Masarap ba? Tanong niya na ginilingan na talaga ang aking harapan, kaya napakagat ako sa aking labi. Ako na mismong humatak sa kanya at pinahiga ko siya sa kama. Tawang-tawa siya habang ako'y nahihirapan at ang sakit ng aking puson sa kanyang ginawa. Bumangon ako at pumunta sa banyo. Agad kong inilak ang pinto at mabilis na ibinaba ang aking short, kasama ng boxer ko. Paglabas ko ay nagulat ako dahil nasa pintuan si senyorita. Anong ginagawa mo? Bakit ka umuungol sa banyo? Piliyang tanong ni Agatha. Matulog na tayo, senyorita? Sagot ko na hinila siya pabalik sa kama habang siya ay tumatawa. Ano ba kasing ginawa mo? Makulit na tanong niya. Wala, senyorita. Good night. Sagot ko na ako na mismo ang yumakap sa kanya na mahigpit at isiniksik ang aking mukha sa kanyang leeg. Drake, nagmariyang palad ka ba? Mahihinang tanong niya pero hindi ko sinagot. Next time you do that, can you show me? Senyorita, personal ko na yon. Hindi ko mapigilan na sagot ko. So, nagmariyang palad ka nga. How does it feel? Hindi ko siya sinagot at nanlaki ang aking mga mata nang hinawakan niyang harapan ko na medyo buhay. Masarap, binitawan mo na. Bulalas ko na napahawak sa kanyang kamay. Next time, let me watch you. Sabi niya na binitawan niyang harap ko. Wala nang next time dahil huling pagsasarili ko na yon. Agatha's POV. Nasa kwarto ako ngayon ni Daddy at hinihintay lang siya dahil nasa banyo siya saglit. Paglabas niya, hinila ko na siya sa kama para magkwento sa napag-usapan nila ni Yaya. Masaya ako dahil sa wakas ay nagtapat na rin si Daddy. Anak, paano kung mabastad ako? Daddy? Hindi. Bukas ka palang manligaw, mabastad na agad ang iniisip mo? Sige na Daddy, matutulog na ako. Paalam ko sa Daddy ko nagbibinata. Masayang nagyakapan kami at lumabas na ako sa kanyang kwarto. Nakasalubong ko si Derek, kaya agad ako nagpabuhat sa kanya. Gustong-gusto ko talagang kanyang amoy. Natural lang na amoy ng lalaki dahil ayaw niyang gumamit ng pabango. Even the scent of his breath, kaya lagi kong inaamoy ang kanyang hininga. Nakarating na kami sa kwarto namin at ingat na ingat siyang ibinaba ko sa kama. Nagkulitan muna kami bago natulog. Excited na akong panoorin siya dahil kanina ay naramdaman kong ano siya at gumawa ng milagro sa banyo. I felt something good as well pero hindi ko na sinabi pa. Mabutit hindi na nag-sleep over sa Enzo sa bahay dahil hindi ko na magagawa na lambingin si Drake. Siloso kasi yung baklita na yon. Kinabukasan ay tinatamad akong bumangon kaya nakayakap pa rin ako kay Drake
kahit na kanina pa nag-alarm. Senyorita, bangon na tayo. Tinatamad pa ako. Ungot ko na mas hinigpitan ang yakap ko sa kanya. Malili tayo, senyorita. Sabi niya na kinalas ang pagkakayakap ko sa kanyang tiyan, kaya napasimangot ako. Nauna na siyang naligo at pagkatapos niya ay sumunod na rin ako. Nang okay na ang lahat, ay sabay na kaming pumunta sa kusina. Napangiti ako dahil nag-uusap sina Yaya at Daddy habang sila ay nagkakape. Halina kayo, sabi ni Yaya na agad tumayo at inihanda ng pagkain sa mesa. Nagulat pa mga kasambahay dahil tinulungan ni Daddy si Yaya na dati hindi naman niya ginagawa. Nagkatinginan kami ni Drake at masaya akong kumain na. Pagkatapos namin kumain ay nagpaalam na kami. Pagkaupo ko sa sakyan ay tinanong ko si Drake kung kailan siya ulit gagawa ng milagro sa banyo. Senyoritang aga-aga? Sabi niya na lumingon sa akin. Kailan nga? Gusto ko lang makita kung anong itsura mo. Sige ka, manonood ako rated PG na movie. Meron sa Enzo, hihiramin ko. O kaya sa cellphone ako manonood. Bahol pa kayo manood, senyorita. Wala pa tayo sa tamang edad. Lalo ka na naisip bata. Sa isang linggo 18 na kaya ako. Sige na, curious lang ako. Pamimilit ko. Hindi mangyayari yan, senyorita. Hintayin na lang yun na nasa tamang edad na kayo at manood ka na lang. Tiningnan ko siya na masama. Nakakadami na siya ng tanggi sa akin. Pagdating namin sa school ay wala sa gate si Enzo na pinagtataka ko. Dati-rati nauuna siya sa amin. Wala sa Enzo? Sabi ko kay Drake na kinuha ang aking telepono. Agad kong tinawagan ng kanyang number at ilang ring pa bago niya sinagot. Hello? Sagot niya na parang kagigising lang. Hindi ka ba papasok? Paano ko papasok? Ang daming pasa sa mukha at katawan ko oh. Ang sakit ng buo kong katawan agad ah. Bulalas niya at inilayo ko pang cellphone mula sa akin tenga dahil ang lakas ng kanyang sigaw. Bakit marami kang pasa? Sino may gawa? Si Daddy. Pinasok ako sa wrestling at judo. Sa una, ang saya ko dahil ang popogi ng mga kasama ko. Ang akala ko upo lang at makikinig. Hindi ko naman aakalain na magbubugbogan kami agad. I hate my life. Eh bakit ka kasi pumayag? Pinilit ako ni Daddy. Kung ayaw ko daw ay siya magtuturo sa akin. Ayoko naman kay Daddy dahil baka mahalata niyang babae ako. Napangiti ako nakausap sa Enzo pero nakaramdam din ng awa. Kailan ka papasok? Tanong ko na umupo katabi si Drake. Hindi ko na namamalaya na nasa room na pala kami. I don't know kung kailan ako papasok. Mabutit umalis si Daddy at Mommy. Pikikitain daw siya sa Manila na may mataas na katungkulan sa gobyerno. Actually, hindi nila alam na hindi ako pumasok. Kasalanan naman nila kung bakit ako absent kayon. Sirang-sira yung beauty ko. O sige na, tatawagan kita mamaya. Mag-uumpisa ng klase. Paalam ko at inilagay ng telepono sa aking bag. Ano nangyari kay Enzo? Mahinang tanong ni Daya at ibinulong ko ang nangyari kay Enzo. Maganda yun. Baka maging tunay na siyang lalaki. Sagot naman niya. Mabilis na lumipas ang oras at natapos ang klase namin. Napagpasyahan naming tatlo na bisitahin si Enzo. Narinig ko nakausap ni Drake si Daddy sa telepono. Siguro, nagpapaalam siya kay Daddy. Sumakay na kami sa sakyan at ilang minuto lang ay nasa harapan na kami ng bahay ni na Enzo. Tumawag ako sa kanya at siya na mismo ang nagbukas ng gate para sa amin. Oh my God! Sabay naming sambit ni Daya dahil maga ang mukha ni Enzo at ang dami pa niyang pansa. Enzo, mukhang sinadya naman ata na bugbugin ka? Naawang sabi ko at humagulhol na siya ng iyak. Agad namin siyang niyakap ni Daya. Ang lupit ng mundo sa akin. Bakit akong ipinanganak na may talong? Sigaw niya, mabuti at nag-iisa lang siya sa kanilang bahay. Ang dalawang kasambahay nila ay pinayagan niyang umalis na muna dahil wala naman silang gagawin. Bunganga mo Enzo, lalaki ka naman talaga. Sabat ni Daya at inirapan siya ni Enzo. Napatingin ako kay Drake. Alam kong naawa din siya kay Enzo dahil pati labi at gilid ng mata niya ay pumutok.
Ako na ang naglagay ng gamot sa kanyang muka at pati buo niyang katawan. Si Dahlia sana ang gagawa, pero mabigat daw ang kamay ni Dahlia. Sobrang lalaki ng mga pasa niya sa hita. Sigurado ako na baka alam na ni Tito na bakla si Enzo. Nilayasan pa nila to mag-isa sa bahay. Ang sakit pa ng likod ko. Reklamo niya at napasinghap ako dahil para palang likuran niya ang maraming pasa. Dalhin na lang kaya namin ko sa hospital. Nag-aalalang tanong ko. No need. Let my father see. Ayoko din sana gamutin pero ang sakit na sobra. Sabi niya na napapahikbi. Sana idarating ang araw na bigyan tunay na lalaking kaibigan namin. Junior pa man din siya ni Tito. Drake's POV. Awang-awa ko sa itsura ni Enzo. Kahit siguro ko at hindi papasok kung ganitong itsura ko. Halos hindi niya maibukas ang kanyang mga mata. Kung tumingin siya sa amin, kailangan pa niyang tumingala para sumilip. Napatingin na lang ako sa mga larawan nila at mga medalya at tropeo na kanyang ama. Isa siyang magiting na militar at maraming mga awards na nakuha niya. Kamukha pa man din siya ng kanyang ama. Sigurado na masakit sa ama niya na binaba ito, lalo na at junior at nag-iisang anak pa. Pinanood ko na lang ang dalawa na aasikasuhin sa Enzo. Napapailing na lang ako kung umaaray ito na parang babae. Pagkatapos siyang gamutin, ay dumating na ang kanilang dalawang kasambahay, kaya bumalik na siya sa lalaking boses. Senyorito, dito ba kakain yung mga bisita mo? Tanong ng isang kasambahay na maraming bitbit. Tumango lang sa Enzo. Nagpadala naman ako ng mensahe kay Gob na dito kami kakain sa bahay ni na Enzo. Bakit kasi hindi mo sabihin sa daddy mo na malambot ka? Sabi ni Agatha. Nakikinig na lang ako sa kanilang usapan dahil mahirap ang sitwasyon ni Enzo. Para ano? Eto nga hindi pa alam na malambot ako, pinabugbog na. Paano pa kung aamin ako? Naiiyak na sabi niya pero mahina lang. Enzo, baka alam ni Tito na binabae ka. May hinang sabat ni Dahlia. Hindi pa sigurado ako dahil kung alam ni Daddy ay siya ang bubugbog sa akin. Sagot naman ito. Kung magpakalalaki ka na lang kaya tapos jawain mo ako. Sabi ni Dahlia na ikinangiti ko. Yak! Don't say bad words, Dahlia. Hindi tayo talo. Malandi ka? Sagot ni Enzo na tumikwas ang mga daliri. Ay nako, ang sakit nila sa ulo na pakinggan at panoorin. Pare-pareho silang isip bata at mas matanda pa sila sa akin ng buwan. Habang nag-uusap sila, itinawag na kami para kumain. Ang dalawa nang umalalay kay Enzo para lumakad pa papuntang hapagkainan. Sa susunod lumaban ka na, sabi ni Agatha nang nakaupo na sa Enzo. Of course, sasabunutan ko silang lahat. Gaga, sumunto ka, di mas mahalata nila malambot ka? Mahinang sabi ni Agatha. Manood ka ng mga labanan sa TV. Doon ka muna manood habang hindi ka pa papasok sa eskwela. Sabat ko naman. Mabuti pa si Drake. Very good ang suggestion kesa sa'yo. Sagot ni Enzo at napasimangot ang dalawa kaya hindi siya sinabuan. Ako na lang ang tumulong kay Enzo na subuan siya dahil hirap din ang kanyang mga kamay para isubo ang kutsara. Mabuti at hindi niya ngunguyain pang pagkain dahil lugaw naman na may dinunog na karne ang inihanda nila. Pagkatapos namin kumain, inihatid namin sa Enzo sa kanyang kwarto. Pati pagbanyo, itinulungan ko na rin siya at nagulat ako dahil ang laki ng ano nito. Tahimik lang ako at hindi ko pinahalata na nagulat ako. Salamat Drake, sabi niya at tumango na lang ako. Inalalayan ko na siya ulit na bumalik sa kanyang kama. Nadatnaw namin ang dalawa na nakahiga sa kama sa Enzo. Hoy, bakit yung dumihan ng bed ko? Inisa sabi nito kahit nahihirapan na magsalita. Ang arte mo naman. Kung sa bahay nga kahit lawayan mo mga pillows namin, hindi ako nagrereklamo. Sagot ni Agatha na bumangon na. Excuse me? Hindi ako naglalaway no? Aray ko po, ang sakit! Bulalas niya na humiga na sa kanyang kama. May kailangan ka pa ba? Tanong ko sa kanya at umiling ito.
Kahit na sinungitan sila ni Enzo, ay marahan pa rin na yumakap ang dalawa at nagpaalam. Maganda ang kanilang nabuong pagkakaibigan. Si Diane ang pumatay sa ilaw, habang si Enzo ay hawak ang remote. Tuluyan na kaming umalis at inatid na muna namin si Dahlia. Madilim na makarating kami sa hasyenda, pinauna ko munang maligo si Senyorita dahil mahaba ang kanyang buhok na tutuyuin. Napagpasyahan ko na puntahan si inay. Nakailang katok na ako pero ang tagal niyang buksan ng pintuan. 8:00 pa lang naman. Alam kong hindi pa tulog si inay sa ganitong oras. Kumatok ako ulit at sa wakas ay binuksan na niya ang pinto. Nandito na pala kayo anak. Sabi niya na inaayos ang kanyang buhok. Oo nay, kadarating lang namin. Sagot ko na pumasok. Napahinga ko na malalim dahil kitang-kita ko ang paa ni Gob sa ilalim ng kama. Matangkad siya, kaya medyo labas ang kanyang paa. Hindi ko na lang pinahalata na nakita ko. Nagpaalam na ako kay inay. Mukhang nagkakaigihan na sila ni Gob dahil ang pinagtataka ko lang ay bakit pa kailangan ni Gob na magtago. Pareho ata sila ng pag-iisip anak. Batang isip din ko minsan. Pagpasok ko sa kwarto ay nakaligo na si Agatha. Mabilis lang siyang naligo. Sigurado ako na pagod ito. Mabilis din ako naligo at pinatay ko na muna ang mga ilaw bago tumabi sa kanya. Oh, I forgot to say goodnight to Daddy. Bulalas niya na bumangon. Baka tulog ng daddy mo. Sagot ko na niyakap siya at idinantay ko pa talaga ang aking mga hita sa hita niya para hindi siya makabangon. Still early, Drake? Let me go. I want to say goodnight to my dad. Pamimilit niya at sinusubukan na makawala sa mahigpit na pagkakayakap ko sa kanya. Sarado ng pintuan ng daddy mo kaninang pagdaan ko. I can knock, Drake. Tulog na siya. Sagot ko na halos sa ibabaw na niya ako. You're so heavy. Reklamo ni Agatha, kaya pinagaan ko ang aking katawan na nakadagan sa katawan niya. Mahirap niyang malaman niya na nasa kwarto ni inay si Gob at gumagawa ng milagro base sa itsura ni inay. Baka mamaya ay mainggit ito at ipagawa din sa akin. Matulog na tayo, pagod ako. Good night, senyorita. Sabi ko na humalik sa kanyang buhok. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata na ibabahagi ko sa inyo. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat.